At bilang opening song po natin, awitin po natin ang page 50 po sa mga pangako'y umasa. Lahat ng pangako ng Diyos na Ama, ibig ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako'y aasa. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Sagana, ako sa di pagtitiwala. Ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magagana. Di wala akong dahilang panatag, tatanggapin ko ang galaw. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Sagana, ako sa di paniniwala. Lahat ng pangako ng Diyos ay tapat, ang lawat lakas ng buhay kong aminin. Siyang sa daigdig at tulong natin, ng kasama'y kahisin. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Sagana, ako sa di paniniwala. Purihin po ang Panginoon sa ating pong inawit at tuloy nga po, gaya po ng ating mga pinag-aaralan po sa mga salita ng Diyos. Ang mga pangako po ng ating Panginoon ay ating pong aasahan, mapangahawakan. Dahil po sa ating pong pagpapatuloy, nihiling ko po kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa ating pong opening prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangalan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin. At patuloy po kaming humihingi ng gabay, lalo higit sa inyo pong banal na spirito. Siya pong aalalay po sa amin sa gabi pong ito, sa pag-aaral po at pagbubulay ng iyong mga salita. Ang dalangin po namin, nawa kasangkapanin mo ang iyong mga salita sa aming pong mga buhay bilang mga anak mo, na maging hamon po ito, lalo tigit maging kagalakan sa bawat isa po sa amin na naririto, na nakakapakinig ng iyong mga salita. At dalangin din po namin ng anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita, tunay nga na puspusin po ng inyong banal na spirito, at patuloy din po na bigyan ng katalinuhan, lalo tigit kalakasan din po sa kanyang physical na pangangatawan, at ganun din po sa kanyang buong pamilya. Patuloy din po sa mga oras pong ito, sa mga kapatid po namin na nakakaranas po ng karamdaman. Ang panalangin po namin, alam namin na hindi po maikli ang iyong kamay upang hawakan at paglingin ang mga karamdaman pong ito. At patuloy po sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. Nang sa gayon, sa mga kapatid po namin na may karamdaman, tunay na hindi po maging hadlang po ito sa paglilingkod po nila sa kanilang ministeryo na pinagkaloob niyo po sa kanila. Kaya lubos kami po yung nagpapasalamat, maging sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakakasama sa mga ganitong gawain tulad po ng online Bible study. Patuloy na gabayan at pangunahan din po sa pamamagitan po nito. At nagpapasalamat po kami. At ito po ay aming dinadalangin at hinihiling sa tanging pangalan lang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, maraming salamat po, Brother Abel, sa panalangin. At ngayon po, nakikita ko po halos kompleto na po tayo dito po sa ating pong Google Meet. Salamat po sa Panginoon. Upang mas marami po tayong oras sa ating pong pag-aaral at pakikinig ng mga salita ng Diyos,
ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral po sa Aklat ng Efeso. At ibibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa Aklat po ng Efeso. At kung di po ako nagkakamali, nandito na po tayo sa chapter 5, verse 21 hanggang verse 33 po. At maganda po siguro basahin natin nang sa ganun po ay makita rin po natin yung mga katotohanan na nakapaloob po dito po sa ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Dito po sa Ephesians o Efeso Kapitulo 5 po, chapter 5, simula 21 hanggang 33, ganito po ang ating mababasa. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. At marahil po tayo po ay dumulog uli po sa ating Panginoong Diyos at nang sa ganun po ay tulungan niya tayo upang maliwanagan ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, at lubos po nating maunawaan ang mga salitang ito. At hindi lang maunawaan, kundi ito po ay tunay na kumilos at gumawa sa mga buhay po natin. Let us pray po. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami na nagpapasalamat. Bagamat kami po ay physically ay magkakahiwalay, subalit kami po'y pinagbubuklod mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan ay matuon sa iyong mga salita.
at sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu, ito ay magliwanag sa aming mga puso't kaisipan at magsilbing pagpapala sa aming mga buhay at magsilbi itong gabay kung paano po kami mamuhay bilang isang lokal na iglesia, bilang mga anak mo na nakalulugod at kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Pagpalain mo po ang mga madadatnan po ng pag-aaral na ito. At ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin na may lakip na taus-pusong pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Hindi po ay magandang gabi at marahil ay sariwa pa sa ating mga kaisipan ang mga nagdaang pag-aaral natin dito sa chapter 5. At ito na po yung pagwawakas natin sa chapter 5. Nakita po natin na patuloy si Apostol Pablo po ay sinusulatan niya ang mga taga-Epeso, ang mga Kristiyano doon sa Epeso kung paano po yung maging magandang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tinubos ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng mga doktrina tungkol sa salvation, tungkol sa kaligtasan sa mga unang kapitulo, ay pagkatapos po noon ay nagbigay din siya na tungkol naman sa pamumuhay. At sa bahaging ito po ay may kinalaman pa rin sa pamumuhay ng mga Kristiyano, hindi lang ng mag-asawa, kundi bilang isang iglesia. Sapagkat kung titignan natin, hindi ko alam hindi ko masyadong makuha kung yung bang iglesia ay ginagawa niyang halimbawa sa mag-asawa o yung mag-asawa sa kanyang iglesia. O pwedeng both dahil dito sa verse 32. Ang sabi ni Pablo, ito ay itinuturo niya, ito ay sinasalita niya, bagamat ito ay isinulat niya, sabi niya, tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Pero ang sabi niya sa 33, gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Kaya kung titignan po natin, maaaring ginamit ni Pablo na pag-aalintulad, pag-ahalimbawa ang mag-asawa sa kaugnayan ng ating Panginoon at ng Iglesia. Or pwede rin naman po na makikita natin na ginagamit niyang alimbawa, paglalarawan o pagtutulad ang Iglesia at ang ating Panginoon sa mag-asawa. At kung titingnan natin sa kanyang pagsulat ay ganoon ang kanya pong sinasabi. Kaya mahalaga po na matignan natin yung kahalagahan ng mga katotohanan na nakapaloob po dito po sa uling bahaging ito, na may kinalaman sa iglesia, sa ating Panginoon at sa iglesia. At ganun din naman, may kinalaman sa mag-asawa. Kaya una pong makikita natin dito, simula po verse 21, siguro kung titingnan natin, kanino po ba naka-address itong mga salitang ito? Ang sabi niya po sa verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. Although sa Tagalog, sabi niya, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Kaya kung titingnan po natin, naka-address po itong verse 21 ay sa mga believer, sa iglesia, sa church, doon po sa Epeso. At ito po ang isa sigurong mahalaga na katotohanan na magandang pamumuhay
ng mga mananampalataya. No, yung submission to one another. Sa English, ginamit niya yung submitting yourselves one to another in the fear of God. Although, yung salitang pagpapasakop, submission and subordination, kung tignan mo, parang magkaparehas sila, no? Pagpapailalim. Pero yung minsan, yung salitang submitting, parang meron kang kailangan ibigay, no? Yun yung sometimes nakakaiba doon sa subordination, yung pagpapailalim. Yung sa pagpapailalim, subordination, kung minsan ito ay tumutukoy sa pagkontrol. No? Pero yung word na submitting, minsan ito po ay tumutukoy sa mayroon kang ibibigay. No? Parang naalala ko minsan mag-submit kayo ng ganito, ng mga qualification. Pagka nag-a-apply ka ng trabaho, mag-submit kayo ng ganito. Minsan ganun po yung pakiwari ng katotohanan ng dalawang salitang ito, yung subordination. Although sa Tagalog parehas silang nagpapasakop, nagpapailalim. Ganun pa man po ang naka-address po itong verse 21 ay sa believer. Lalaki at babae. Bata, matanda. Kailangan natin yung submitting yourselves one to another. Kasi kung titignan po natin, kung i-bird's eye view natin ito pong mga katotohanan po na nakapaloob dito po simula 21 hanggang 33 ay may kinalaman po sa respeto at pagmamahal sa isa't isa. Yun po yung yung respect, no? And love. At marahil ito yung gustong bigyang diin ni Pablo sa mga taga-Epeso na magkaroon ng respeto at pagmamahal sa isa't isa bilang isang kalipunan, bilang mga anak ng Diyos, bilang isang pamilya ng Diyos. At niliwanag ni Pablo ito, parang binibigyan niya ng linaw ang katotohanan ito. Ginamit niya yung mag-asawa, yung asawang babae at asawang lalaki. At ginamit niya ang iglesia at ang ating Panginoong Jesucristo, yung relasyon ng isa't isa. No? Kaya maganda po na makita po natin ang mga katotohanan ito. Kung titingnan natin dito po sa binasa natin, ng isip niya noong pong una para sa lahat, pasakop kayo sa isa't isa. No? Submit. Ibig sabihin, parang mayroon pang ibibigay. At ano itong ibibigay natin ito? Itong respeto at pagmamahal. At hinip niya yung kanyang pagsulat o kung siya man ay parang tila nagsasalita, no? Sa mga asawang babae. Kasi although dito naka-address ay wife, no? Wives. Although dito sa mga babae, yun, no? Kaya siguro ang tanong dito, ito po ba ay applicable yung pagpapasakop? Sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang tanong, ito po kasi ay isang controversy rin, no? Regarding po sa mga churches, mga local churches. Ang sinasabi po nila ay
ito po ay para lang sa mga asawa. May asawa, no? At yan ang kaya po may mga iba-ibang diskusyon, pagtatalo regarding doon sa tinatawag na submission, yung women's submission, yung pagpapasakop o pagpapailalim, no, ng isa pong kababaihan sa loob ng iglesia. Sapagkat ang pananaw ng iba ay it is only addressed to the married women. Kaya kung ikaw ay single, pwede kang hindi mo gawin ito. Yan po ang nakaka-shock na minsan na mga reasoning ng iba. Siguro, bago natin tignan po yung mga ilang katotohanan dito sa Ephesians 5, gusto ko rin tignan natin yung sa Timothy. 1 Timothy chapter 2. Para lang po ma-establish natin na ang pagpapasakop po ay hindi lamang sa mga may asawa, kundi ito po pagkarating sa tahanan, ang mag-asawa ay kailangan magpasakop sa kanyang asawang lalaki. At ganun din naman ang mga kababaihan sa loob ng iglesia. Dito po sa 1 Timothy chapter 2. Simulan ko na siguro sa verse 9. No? Hanggang verse 12. Sabi niya po, gayon din naman na ang mga babae. Ito po ay plainly women, single or married, no? In like manner also that women, sabi niya, adorn themselves in modest apparel. Hindi niya sinabi po ritong wives, no? Hindi niya sinabing that wives adorn themselves. It is addressed women. Either you are adult, you are in the middle age, no? Sabi niya, gayon din naman na ang mga babae. Ito po yung sabihin natin na kalagayan, mga babae, ay magsigayak ng mainhing damit na may katintiman at inahon. Ginamit po yung sabi ron, that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety. No, katimtiman, yung simple. No, hindi siya yung may hinahon, sobriety. Hindi yung parang wild. Yun po kasi yung opposite ng wild, no? Yung may inahon, may katimtiman. Hindi nang maalagang iyas ng buhok. Although ang Egyptian po kasi ay masyado silang gumagamit sila ng wig. Actually, ang mga Egyptian ay ayaw nilang may buhok. Kasi para sa kanila, ito ay nagdudulot ng karumihan ng katawan, no? Kaya nag-aayod sila. Nagwiwig lang yung mga, kaya yun po. Pero bilang isang Kristiyano, babae, sabi niya, hindi nang mahalagang ihiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae, mag-aral na tumahimik na may buong pagpakapasakop. Ang sabi po, no, doon sa verse 11, ang babae mag-aral na tumahimik. At ginamit po sa English na let the women learn in silence with all subjection. Pagpapasakop.
submissiveness. At binigay niya yung mga reason dyan. Kaya, kung titignan po natin, both in the house, in the family, and in the church, in the local church, yung mga kababaihan po ay kailangan po sila ng matuto, learn, no? Magpasakop. Although kasi po, kung titignan natin kasi sa Genesis, makikita po natin, tingnan po natin yung sa Genesis chapter 2, verse 18. Tingnan ko lang po, no? Kasi makikita natin dito yung pong konsekwensya noong 3 ba yun? 3:18. Okay. Meron kasi akong nakalimutan ko lang po, no? Pero ang ganda nung sinabi po kasi ron na hindi po yung bang gusto ng babae. Ayun, sa tama, chapter 3 nga ata po yun, noong sila po ay magkasala na at ang sabi po ay dito po sa hindi ko makita. Anyway, ang point po roon ay hindi pareho yung gusto ng babae saka ang lalaki. Kung titignan mo, hindi magkatulad, no? From creation yun eh. Pero ganun pa man, kailangan ng babae na magpainuhod o magpasakop sa lalaki. Verse 16 po, Brother Buson. Chapter 2 ba yon? Chapter 3 po, verse 16 po. Chapter 3. Yon, sige. Okay. Chapter 3, verse 16. Tama. Sinabi niya sa babae, pararamin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay painuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Yan, tama, no? Ang sabi niya, basahin ko lang sa English, sabi niya, and thy desire shall be so thy husband, and he shall rule over thee. Yan kasi po, totoo naman po yun eh. Kung titingnan natin, malaki talaga ang difference ng emotion, physically, mentally, no? Yung desire, no? Magkakaiba. Pero kailangan mong yun yung isang term ng pagpapasakop eh. Yung bang kahit na ito yung desire mo, kailangan mong ibigay yung desire mo sa kalooban ng iyong asawa. Actually, dito sa pinag-aaralan natin, kung babalikan natin yung Efeso, nagbigay ng 2 dahilan si Pablo dito sa Efeso. Balikan po natin yung Efeso. Efeso Kapitulo 5. Ang sabi niya po sa babae, mga babae, okay, na-assured na tayo from the Word of God na both in the house and in the church, in the local church, ang babae po ay kailangan po siyang
nagpapasakop, nagpapailalim, nagsasubmit, no? At ang sabi po rito, ito yung dalawang reason ni Paul sa verse 23, sabi niya, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. At ang sabi po rito, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Ito yung reason. Yung una, yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Yesus. At tinatawag sa English na Lordship of Christ. No, yun dun sa verse 22, sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa inyo sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Yun yung una. At pangalawa, nakita natin dito sa 23 na ang ulo, no, ng lalaki ay si Kristo. Yun yung, kaya po, ang pinaka-central object, no, para ang isa pong babae ay bakit yung reason of submissiveness ay walang iba kundi po ang Panginoon, ang Panginoong Yesus. Siya po ang dahilan bakit kailangan ang mga kababaihan po ay kailangan po silang magpasakop o ang mga kababaihan ay kailangan magpasakop sa kalalakihan. Hindi dahil magaling ang lalaki, hindi dahil hindi po 'yon, no? Wala po doon sa tinatawag nating social status o tinatawag na dahil yung pagkatao, kundi ang dahilan, ang reason nito ay nakasentro po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga rin bilang isang lalaking Kristiyano ang maghanap kasi ang sikreto ay kailangan ang babae ay submitted siya sa Panginoon. Marunong siya. At kaya nga napakahalaga yung katuruan na ang pag-aasawa ay kailangan maghanap tayo, mga believer. Yung equally yoke. Kasi kung ang babae ay hindi nakapasakop kay Kristo, mahihirapan po niya na gawin ang bagay na yan sapagkat mayroon siyang own desire, mayroon siyang mga gusto na pansarili. Pero kung minsan yan ay sineset aside dahil sa Panginoon. Kaya kailangan believer siya. And sometimes kahit na believer po siya, kailangan matured siya. Kasi yung submission in Christ, in the Lordship of Christ, proseso din po yun. Habang nagmamatured ang babae o ang lalaki sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, siya ay natututong magpailalim sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At tandaan natin na ang pinaka-essence ng submission is respect and love. Ngayon kung nagpapailalim ka nga, wala namang respeto at pag-ibig. No? Possible po yun. Sometimes yung mga slave, kaya hindi po siya slavery. No? Actually, yun nga po yung gustong
ipaabot ni Pablo na hindi po ganoon ang kalagayan ng mag-asawa na natutulad sa panahon ng Roma, no? Parang ang mga babae laruan, parang ang mga babae ay parausan, parang ang mga babae ay although ang Roma ay they believe doon sa isa lang dapat ang kanilang asawa. Pero meron silang divorce, meron silang divorce at kailangan mong i-divorce at mag-asawa ka na naman ng iba, no? Pero ang mga Kristiyano, kaya nga napakahalaga noong pagpapasakop, sapagkat ang pagpapasakop na ito ay palatandaan ng isang malagong pakikipagrelasyon ng isang babaeng Kristiyano sa Panginoon. Although sa panahon natin ngayon, halos tumatayo ang mga babae ay kung minsan ay umihigit na sa mga kalalakihan. Subalit nawa sa mga mananampalataya at sa iglesia, at makikita natin ang relasyon niyan sa loob ng church sa bandang uli nitong ating pag-aaral. Ang mahalaga, ang sentro, ang dahilan kay Kristo. Sapagkat gawin ng babae ang bagay na ito, ang sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang siyang ulo ng iglesia, the head of the church. Kaya nga hindi mahalaga yung mga opinion natin, hindi mahalaga yung mga sarili nating kaalaman, kakayahan sa pag-govern ng isang iglesia o yung buhay ng isang iglesia. Hindi mahalaga yung kung ano yung mga karunungan natin na nagmumula sa atin, yung mga ideas ng sanlibutan ito, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga yung gusto at kalooban ng Panginoon mula sa kanyang mga salita, sapagkat siya yung ulo, head of the church. Kaya nga maganda sinisikap natin yung mga bagay na yan. Kaya minsan maganda yung sinabi ni Pablo nung minsan nasa sulat niya sa mga Korinto, wala akong sinasabi sa inyo maliban kay Kristo. Sa panahon natin yung knowledge ay madaling yung wrong teaching napakadaling i-spread dahil sa mga cellphone, sa mga internet. Mahalaga mag-dig tayo para sa sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanyang iglesia. Meron ako nakita kasi nag-post, although alam ko baby Christian pa or kahit matagal na siyang Kristiyano, parang tingin ko siya po ay babes in Christ pa, no? Although sinasabi niya ay matagal na. Nag-post siya ang doon sa post niya ang sabi, ang Bible daw ay walang sinasabi tungkol sa church. Nakakalungkot na isipin yung bagay na yun. Samantalang yung mga epistle is about sa local church. Anyway, yun yung kailangan, no? Yung submission ng mga kababaihan. At nakita rin natin na hindi lang sa tahanan, hindi lang yung may asawa. Sa iglesia, lalo na po sa iglesia, mga babae ay mag-aral, matuto na magpasakop, no? Yung respect and love, yun po yung
Ibig sabihin doon, not slavery, hindi yung parang takot na sunod-sunuran gagawin kahit labag sa kalooban, hindi. Kundi submit, no? Mayroon siyang ibinibigay. Ibinibigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Ganon din sa kanyang asawa at sa iglesia, sa mga ginagamit ng Diyos, mga kalalakihan. Kasi ginamit niya rin yon, yung submit po sa mga, yung sa Hebrew. No? Kaya makikita po natin, yung submission is not only for married men and women. Ito po ay para sa church. Sabi niya dito sa Hebrew chapter 13. Although dito ay ginamit niya yung salitang, sabi niya, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your soul as they that must give for account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Sabi niya, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Ang tinutukoy po rito ay yung mga church leader, mga elders sa church. No? Yung pong pagpapasakop para daw po magampanan ang mga overseer o yung gawain ng mga leaders o elders na may kagalakan. Mabigat nga naman kung niwawalan natin ng respeto yung mga ginagamit ng Diyos sa atin. Bagamat sila'y nagsusumikap, nagpupumilit, no? Gumagawa. Pero kung sila'y sinasaktan natin, mabigat yon. At ang sabi ng sumulat ng Hebreo, yung mga ganong attitude is unprofitable for you. Sabi niya. Hindi raw magiging kapakipakinabang sa iyo ang attitude na ganon. Kaya napakalaga rin po nito. Kaya maliwanag po na ang salitang submission to one another, submission ng mga babae, hindi lang sa mag-asawa, kundi maging sa loob ng iglesia. At pagkatapos po ay kung babalikan natin yung Ephesians chapter 5, yung simula 22 hanggang 20 o 25 to 29, no? Ay ito naman ay tungkol sa lalaki, husband, asawang lalaki. Ang sabi po rito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ito po, napakaganda po, no? Alam naman po natin na ang pag-aasawa po ay mandated by God, no? Ito ay in-establish ng Panginoong Diyos sa kamumulan pa lang, no? Yun nga, yung sa Genesis chapter 2 verse 18, no? Anong sinabi ron sa Genesis chapter 2 verse 18? Ang sabi po ron, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya, no? Hindi maid, no? Hindi po maid, hindi utusan. Bakit po? Siguro tignan natin yung mga dahilan ng Panginoong Diyos bakit napakahalaga para sa kanya na ang lalaki ay mabigyan niya ng
asawa o kasama, no? Bakit in-establish po niya yan, no? Dito sa una po, makikita natin doon sa Genesis din, chapter 1. Sa chapter 1 po, verse 28, sabi niya, ito po nung nilalang na ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila ng lalaki at babae, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang sabi po, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Ito po ang isang dahilan po na makikita natin na ang bakit pinagsama po ng Panginoong Diyos ang lalaki at ang babae ay upang sila po ay magkaroon ng anak. No? At sa pagkakaroon nila ng anak ay magpapat yung kanilang race, kanilang lahi. Dami sila. Para magkaroon ng community. At manatili ang lahi ng tao. Tinawag po yun ni Warren Wiersbe na social purpose. Meron layunin ng Diyos. Tapos, doon sa 1 Corinthians 7:1 and 3, ginamit naman ni Warren Wiersbe yung para yung physical purpose. No, yung 1 Corinthians 7:1-3, sabi niya, at tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang asawa, at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, sapagkat ay inilagay ng sin yung sex. Anyway, ayun palapaw. Pero ang lalaki ay kailangan ganap siya ng asawa. O hindi po, no? Kundi although hindi naman po actually malaking tulong po 'yon sapagkat nakakatulong din doon sa Genesis chapter 2:18 yung emotional needs ng lalaki, no, kailangan niya talaga yung asawa, babae. Pero ang maganda po rito sa Ephesians 5, nung sabihin ni Pablo na mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. No? Yung hindi lang po yung babae ang magbibigay ng
respeto, at pagmamahal sa asawang babae o sa mga kababaihan, kundi ang asawang lalaki ay kailangan din niyang magbigay ng respeto at pagmamahal sa kanyang asawang babae. At ang pagmamahal na ito yung agape. Ano ba yung agape love? Ito yung sacrificial love, no? Kaya nga inialintulad kung paano ang pag-ibig ni Kristo. Sabi niya, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaya ang church ay, kung tignan mo, ay sa harapan ng Panginoon ay singular lang siya, no? Kanya, siya, ang church. Kaya namatay ang ating Panginoon. Actually, yun din yung paraan niya kung paano niya itinayo ang kanyang iglesia. Upon this rock, sabi niya, I will build my church, Matthew 16. No? Yun din. Yung ito ay itag niya. Kaya po napakatibay ng pundasyon ng isang iglesia. Kaya mahalaga yung sinasabi ni Pablo sa unang Korinto na maging maingat ang mga nagtatayo. Okay po ba? Nawawala ba yung signal ko? Bago po ako magpatuloy. Sa akin po, medyo nawawala po. Same din po sa amin po. Ganun din dito, bro. Ganun din po rito. Marami ba ako na-miss na mga importante? Doon po sa part lang po nung sa agape, sa kalalakinan po. Banda po doon. Okay. Sige. Salamat, Brother John, no, sa okay. Yan. Nabanggit ko po yung agape sapagkat ito po yung highest form of love, no? At ang agape love ay ito po yung sacrificial love, no? Kaya ang pagmamahal po na iaalay ng lalaki sa kanyang asawang babae ay yung pinakamataas na antas ng pagmamahal, at ito yung sacrificial love, kung paanong ito yung naging matibay na pundasyon. Kaya binanggit niya rito, inalimbawa niya rito na gaya naman ni Kristo na umibig sa kanyang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaya ito yung matibay, yung kanyang pag-ibig. Paano po ba natin nakita, naranasan, naramdaman ang pag-ibig ni Kristo sa atin? Di po ba nung siya'y namatay doon sa krus?
At yun ang pundasyon ng kanyang iglesia. Kaya sinabi niya, I will build my church. Itinatag niya ito sa pundasyon na matibay. Ito'y ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, si Pablo ay inaralan niya rin ang mga taga-Korinto na maging maingat sa pagtatayo sapagkat mayroon ng pundasyon. Ito'y walang iba kundi ating Panginoon. At sa mag-asawa rin, ang lalaki at babae, napakahalaga na magiging matibay ang pag-aasawa, ang relasyon ng asawa at lalaki. Kung ang lalaki ay magkakaroon din siya ng sacred love. Ano po yun? Ang ibig sabihin, yung ibibigay natin ng buong buo ang ating buhay sa ating mga asawa. Yan. Kaya nga po, halaga nito na makita natin. Kaya nga po ang sabi rin niya, tingnan po natin, hindi lang magiging matibay ang pagsasama ng mag-asawa. Ang sabi pa niya dito sa verse 26, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag ka po ang lalaki, katulad niya ang Panginoon, no, ibinigay niya yung kanyang salita. Doon sa John chapter 15, verse 3. No? Ano pong sinabi ron? John chapter 15, verse 3. Ito po yung panahon na in-institute ng ating Panginoon yung pagkatapos ng institute niya, yung breaking of bread. Nawawala ba ako? Okay naman po, Brother Wilson. Sabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kaya yung word of God, yung doon sa Ephesians, kasi alam niyo sa mga kababaihan daw nung panahon nila Pablo, actually daw po naliligo ang mga kababaihan noon. No? Pero pagka po sila ay kailangan ay kakasal o itatabi sa kanilang asawa, sila ay maliligo. Normal lang naman po yun na maglilinis. Pero ang tinutukoy dito ni Pablo, ang ating Panginoon daw, no, sanctify, pinag-aaralan natin sa Sunday school natin yung sanctify. Balik natin doon sa Ephesians. Yung salita na sinabi roon ng sabi niya, ibig sabihin, yung babae ay ibubukod para sa kanyang asawang lalaki. At yung asawang lalaki, isa-set apart siya, ibubukod para sa kanyang asawang babae. Kaya mahalaga po yung katotohanan na ito. At ang magbibigay ng paglilinis sa mag-asawa, no? Although sa Panginoon, sa kanyang church, yung kanyang salita, no? John 17:17. Sa mag-asawa po,
ang maglilinis sa kanila ay yung pag-ibig. Ang pag-ibig hindi lang nagpapatibay ng kanilang samahan, kundi ito yung naglilinis. Bakit po naglilinis? Kasi nagiging faithful ka sa iyong asawang. Sabi nga sa Hebrew chapter 13 verse 4. Sabi po rito, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at wag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mamangalunya ay pawangatulan ng Diyos. Tingnan po natin. Yung fornication, adultery, no? Sabi po rito, ito yung nagpaparumi. Pero ang pag-ibig, pagka yung agape, tulad ng sa Panginoon, yung sakripisya, yun yung minsan yung sakripisyo yung sacrifice kasi ito yung bagay na pwede mo nang gawin eh. Pero hindi mo gagawin eh. Parang like for example si Moses, no, sa Hebrew. Dito rin sa Hebrew, meron siyang opportunity na maging king sa Egypt. Pero hindi niya to nag-sacrifice siya. Ganon din naman, no? Hindi ka mukha nung katuwiran ng sanlibutan na lumapit yung palay sa manok eh. Yun yung minsan sa kaya daw pinatulan no. Kaya yun nadudumihan yung higaan. Ang ibig sabihin yung married life. Subalit ang manda po rito ay pamaging at pag-ibig na tulad ng Panginoon. Yan napakalang yung lalaki ay maghanap ng Kristiyanong babae at yung babaeng Kristiyano ay maghanap ng Kristiyanong lalaki. Bakit po? Sapagkat ang pag-ibig na ito at pagpapasakop na ito, yung respect and love na ito, ay bunga ng Espiritu Santo. Alam naman natin na ang isang, sabi nga rin dito sa Efeso, sa pinag-aaralan natin, ay ang isang hindi mananampalataya ay patay. Doon sa Ephesians 2:1. Kaya napakaganong believer. At kung babalikan po itong Efeso, kaya yung sanctify, yung pinagdiwa o ibinod, pinagsama, ano bang bagay na doon wala sa dalawan to ang hasan yung nagiging kasalanan. Kaya nga, ito yung nagpapalinis. Kaya inalintulad ni Pablo, ito pong taga-Epeso, mga Kristiyano sa Epeso, na bilang mga mananampalataya rin, napakahalaga na makita natin na ang church ay clean vessel. Malinis na sisidlan. At ito'y tumutukoy sa bawat isa po sa atin. At yan ang daladala ng mga salita ng Diyos po sa atin. Kaya habang ina-apply natin ang salita ng Diyos, nalalayo tayo sa defilement. Although dito ay ginamit pa ni Pablo yung salitang sabi niya, upang niyang pakabanalin ito, yun nga, yung sanctify, na nilinis sa pamagitan ng paghugas ng tubig. Upang siya ay mahirapan ng sarili
yung po kasing sinabi rito na walang dungis o kulubot. Yung dungis, ito yung panloob, inner. Yung pong kulubot, ito yung outside, di po ba? Kumbaga sa katawan. Wrinkles, nakikita po yon, sign of aging. Ang ibig sabihin po nito, kasi pagka ang mag-asawa po ay sabihin natin na nandoon yung respect and love, submission and yung pag-ibig ng lalaki, it brings joy. Sometimes yung mga wrinkles kasi bunga ng ano yan ng pressure, na yung mga bagay na pagka-pressure ka, yung hirap, yan. Kaya physically rin, pagka yung husband mo ay unbeliever o yung wife mo is unbeliever, parang konsumido ka. Hindi. Pero pagka yung mayroong respect and love ay nandoon yung... Pero ito, yung iglesia, as far as concerned, sa atin po, kaya minsan sinasabi nila, napakaselan daw po natin, tayo raw po ay masyado raw tinitignan yung mga pagkakamali. Hindi po tayo ganon. Kaya lang po natin dinadirect yung mga ganon ay dahil yun ang gusto ng Panginoon. Through the Word of God, no? Na dinadirect natin. Sabi nga, all Scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction in all unrighteousness. 2 Timothy, chapter 3, 16 to 17. Napakalaga po kasi noon. Sapagkat yan ang layunin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tandaan natin, yun yung kasabay nitong sinabi niya, yung nililinis niya. No? Yung tubig na may salita, yung kanyang salita. Ang kanyang salita ay sa iglesia ay nagdadala ito ng unti-unting paglilinis. No? Yung kanyang iglesia ngayon ay unti-unting cleansing by His Word. No? Nakukorek tayo, nakukorek. Nalalaman natin kung ano yung mga dapat na sa kanyang mga salita. At hindi lang yun, kundi ang kanyang mga salita, ang sabi rito, ginagamit niya yan upang tayo po ay makita ng Diyos, maiharap. No? Actually, yung kung ginamit niya rito na glorious church, that He might present buhay ng bawat mananampalataya. Kapag ang buhay natin ay unti-unting nalalakip sa kanyang mga salita, nagiging naiharap tayo na glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kaya kung titignan po natin, siguro tapusin ko na po ito, although itong huli po kasi kung titignan po natin, ito ay regarding na sa pag-alintulad niya sa church, na ang isang iglesia po ay sinasabi niya rito, dito na sa verse 28, gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. No? Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili katawan. Meron po ba na pinababayaan natin yung katawan natin?
No? Sinasaktan natin yung katawan natin, meron sa Bible. Diba? Yung the gathering man. Tinatanikala niya, nakatanikala siya, sinasaktan niya yung sarili niya. Pero ang isang mananampalataya, at dito in-illustrate niya ng tulad ng Panginoon. Sabi niya sa 29, sapagkat walang kinakandili at minamahal gaya ni Kristo, nakasentro po ang kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia. At siya'y namatay, muling nabuhay para sa kanyang iglesia. At siya'y gumagawa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinutulungan niya tayo na unti-unting lumago. Yan. Kaya po, ito pong pag-iisa po ng lalaki at babae ay katulad din po sa Panginoon. Sabi niya, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Na dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Yung union, no? Yung union, yung tinutukoy dito. Yung union ng Church and Christ, no? Yung Lordship of Christ, yung kanilang union, yung kanilang pakikiisa, no? Yung pagsasama. Yan po ang maganda. Kaya makikita po natin yung bilang mga mananampalataya, napakahalaga po nitong bagay na ito. At ako rin ay naniniwala, kaya sinulatan ni Pablo ang mga taga-Epeso, sapagkat isang malaking mga family o married women and men, no, na mayroong ganito kasi panalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na ipinaabot mo po sa amin mula sa iyong mga salita. Nawa po ang mga katotohanan ito ay hindi lamang po maging kaalaman at karunungan sa bawat isa po sa amin, kundi ito po ay sa tulong ng Espiritu Santo ay masumpungan sa aming mga buhay. Sapagkat nakita po namin na ang pag-ibig at pagrespeto at pagmamahal bilang mag-asawa ay isang matibay na pundasyon ng isang pamilya at ganun din naman ng iglesia. Kung paano ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang iglesia at ang pagpapasakop ng iglesia sa aming Panginoon. Nawa po ay tunay na ang aming local na iglesia ay hindi pinamumunuan o pinangungunahan ng mga kaisipang
tao pang sanlibutan, kundi kami po ay magpasakop sa kalooban ng aming Panginoong Hesukristo. At ganun din naman po, masumpungan na kami po ay nagpapasakop sa isa't isa. Nagpapasakop sa mga namiminuno sa amin, papasakop sa mga may kapangyarihan sa aming lugar, sa aming pong bayan, sa aming bansa. At nawa po ay matutunan namin ang mga bagay na ito. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay amin pong isinasamo at idinadalangin na mayroong lakip na pananalig at pagtitiwala na ito po ay gagawa sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong anak ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sige po, at balik ko muna po sa ating MC kung meron po tayong mga katanungan. Sige po, maraming salamat po sa ating kapatid, sa ating pong napag-aralan. Napaganda po ng mga napag-aralan po natin, mga spiritual po at mga practical po sa buhay po natin dito. At ngayon po, tulad po ng nasabi ng ating kapatid, ay open na po tayo para po sa mga katanungan. Pwede po tayo mag-open po ng ating microphone. Pwede rin po natin gamitin ng chat po. Sa mga kapatid din po natin sa ating pong Facebook ay malaya din po kayong makapagtatanong po. At babasahin po namin ang inyong pong katanungan. Sige po mga kapatid, maaari na po tayo makapagtanong po. Sige po, Brother Jan. Bali po, yun po, sa napag-aralan po natin, naging maganda nga po yung halimbawa po, church sa marriage at yung marriage din po sa church. Doon po sa part po ng pagpapasakop, yung question lang po ay may limit po ba kung kumbaga kung hanggang kailan po magpapasakop, kunwari po yung asawang babae po sa kanya pong asawang lalaki. Ayan, sige po. Marahil ay iano po natin kay Brother Wilson po. Okay po, salamat dun sa katanungan. At katulad po ng binabanggit po rito, siguro ang ibabalik ko lang yung tanong yung po bang pagpapasakop natin sa Panginoon ay mayroon din po bang limit? Sa palagay po natin. Parang, ayan na. Maganda po yung tanong Pero, kumbaga parang to analyze yung answer doon sa question natin. Kasi ang sabi po ng ating napakinaw po na mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling awa na gaya na Brother Wilson, parang nawawala po ulit yung signal. siya slavery na yung word na subordinate. Oo. Siguro katulad nung tanong po ay babasahin ko lang po muna uli yung ating teksto. Sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Una, meron po ba limit ang pagpapasakop natin sa Panginoon? Pangalawa, alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng submit, no? Hindi siya slavery. Hindi ibig sabihin yung subordinate, no? Yung nakapailalim ka talaga na
anuman ang iutos, parang ganon, no? You must be subordinate, no? Yun yung subordinate. Halimbawa, yung boss mo, pagka either na meron pagagawa kahit na hindi maganda, no? Minsan na ginagawa dahil under ka. Yun yung meron siyang kapangyarihan para sa iyo, no? Ang sa Panginoon ay nakita natin magkaiba yun, no? At ito yung salita na, kaya kung mauunawaan natin yung word na submission, submitting, yung meron kang ibibigay mo yung sarili mo para sa iyong asawa, no? Kumbaga parang walang reserve talaga yon, parang sa Panginoon walang reserve, no? Kasi ang sabi roon sa 1 Corinthians chapter 7, sabi niya, verse 4, ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Although ito ay tungkol nga sa most physical needs, no? Nawala po ulit, Brother Wilson. Ang kanyang asawa. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi. Ito naman po yung hindi ang Panginoon. Suggestion naman po ito ni Paul. Kung ang sino man kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. What I mean po dito, just in case, no, na kumbaga kung pagka sinabi niyang huwag mong hiwalayan, ikaw ay magtitiis talaga ron, no? You face sufferings to win your husband or to win your wife na hindi believer. Actually, yun yung mga pwede nating isagot dito sa tanong ni John. Up to what extent? Yun nga, kung ang pagpapasakop natin ay sa Panginoon, para sa Panginoon, ano bang limit? May limit ba yung pagpapasakop natin sa Panginoon? Wala. Tila tingin ko ganun din, no? Either ang mangyayari, kung talagang malala yung nangyayari, although hindi yun yung sinasabi ni Pablo nga, baka mauuwi sa separation yon. Pero kung hindi naman, sabi ni Pablo, ay manatili ka, face sufferings, and win yung husband or yung wife. Kaya napakabigat talaga na kailangan ng, kaya di ba ina-advise natin sa mga young adult natin na going to marriage is more prayer. Kasi nakasalalay din doon yung ating future sa ating Christian life, no? Sa ating Christian life. Yung iba po, baka merong gustong isagot doon sa tanong ni Brother Jan. Pero para sa akin, kung kasing gagawin mo yun para sa Panginoon, ang tanong ko, meron bang extend? Meron bang hangganan yung pagpapasakop natin sa Panginoon? Tingin ko wala.
Kaya doon sa 1 Corinthians 7, nakita natin yung sunduan. Yun yung consequence nun. Yung sinasabi ni brother dyan, up to mo yung relationship, baka kaya lang you face talaga na yung sufferings until na ma-settled at maayos yung mga kasunduan. Thank you po, Father Wilson. Ayan, maraming salamat po sa mga nagiging katanungan po at kasagutan. Tinitignan ko rin po dito po sa ating pong Facebook Live at as of now po ay wala pa rin pong mga katanungan. Sige po mga kapatid, baka meron po tayong tanong po. Ay, pwede pa naman po. Sige po mga kapatid, last call po. Baka kung meron po ba tayong question po. Lalo na patungkol po dito sa ating pong napag-aralan po. Okay, sige po. Marahil po yung ating pong silence ay ibig sabihin po naging malinaw po yung ating pag-aaral. At salamat po sa Panginoon. Salamat po sa kanya pong banal na spirito sa pangunguna po sa atin at sa anak din po na kanya pong ginamit sa pagtuturo. At marahil po sa ating pong pagwawakas mga kapatid, hingin po natin kay Brother Norman na pangunahan po tayo sa closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Patuloy po kami na nagpupuri sa iyo, O Diyos, at nagpapasalamat po sa biyaya po na ibinigay niyo po sa amin na magkaroon po ng online Bible study sa pag-aaral po ng iyong mga salita, sa pagbubulay po bilang aming pong kalakasan din pong spiritual po sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Ama, sa mensahe po mula po sa inyo po mga salita. Nawa po, masumpungan niyo po na kami po ay namumuhay po, nakalakip po sa inyo pong mga salita. At patuloy na magtunibay ang pag-ibig po ng bawat isa po sa amin, sa iglesia at sa pamilya po ng bawat isa po sa amin, at higit po sa mag-asawa. Patuloy na masumpungan niyo po kami na walang hanggan ang pagpapasakop po namin po sa amin pong Panginoong Hesus. At patuloy din po na matutunan din po ang amin pong napag-aralan, maisabuhay din po sa mga mag-asawa po, sa inyo pong iglesia, at ganun din po ang patuloy din po na masumpungan ang pagpapasakop po sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa mga natutunan po namin sa gabi pong ito. Nawa tunay na maisapamuhay po namin po ang mga ito at gawin po namin po ito alang-alang po sa pag-ibig po sa amin pong Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa patuloy na paggamit niyo po sa inyo pong anak. At patuloy din po na andalangin po namin kay Brother Wilson ang iba yung kalakasan po sa kanya pong physical na pangangatawan upang wala pong maging hadlang sa anumang ministeryo na inyo pong pinagkaloob po sa kanya, sampu ng kanya pong buong pamilya. At patuloy nawa ang bawat isa po sa amin ay makapagbigay ng laging oras po sa mga ganito pong pagkakataon sa pag-aaral
at pagbubulay ng inyo pong mga salita. At patuloy, ang dalangin po namin na pangunahan niyo po ang inyo pong iglesia dito po sa Florida New Settlement Christian Church, maging sa mga outreach Bible study. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin sa gabi pong ito at patuloy na maging kasangkapan sa paghahayag po ng mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat po, Ama. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng inyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good evening po and God bless po sa